Samantalang kung totoong may kasalanan ka, dapat sa Pilipinas ka hatulan. Takot ba kayo? Kasi si Digong yun, walang judge na hawak ng kaso niya. Diba? Ayoko. Kasi nga, alam mong mali na ang ginagawa mo. Hahatulan mo ang taong nagpatino sa Pilipino. Hahatulan mo ang taong pinaganda ang image ng Pilipinas. Anong ginawang masama ron? Pinatay ang adik? Pinatay ang puser? Bakit? Nakatulong ka ba sa puser? Natulungan ka ba? Kaya ka galit na pinatay ang puser? Pinatay ang mga nagde-deliver dito ng mga basura. Oo. Galit na galit ka? Gusto mong manakit kasi pinatay ang drug lord. Ginawa mo ng kasalanan ng taong gusto lang patinuin ng Pilipino. Di ba? Pero sana, sa ginanap na senaryong yun, una muna nilang ginanapan ang Pilipinas. Na sir, kailangan mong humarap sa ganitong estado kasi nga, may demanda sa'yo. Di ba ang sabi nga niya, gumawa kayo ng ebidensya, haharap naman ako. Oh, sir, may ebidensya. Tumawid. Anong nangyari sa mga senador na nagsabi may ebidensya? Gagawa ka lang ng ebidensya, palpa. Sa susunod na patawag mo ako, yung totoo na sana. Humaharap yung tao eh. Hindi nagtatago. Humaharap. Ang pamumuno ng Marcos Jr., sa tingin ko lang kasi sa ngayon marami ng matatalinong tao. Nagmamagaling, marunong sa lahat ng bagay. Dapat ganito ang gawin mo. Huwag kang papayag na maging utusan ka ng mga taong wala namang alam sa totoong nangyayari sa Pilipinas. Binuto ka bilang presidente, dapat pangatawanan mo yan, sir. Boss, dapat pangatawanan mo yan. Di ba? Isinaalang-alang ng taong bayan ang kalidad mo bilang anak ng Marcos kasi napakagaling ng ginawa ng tatay. Pero sa nakikita ko ngayon, pare, kahit sa 1/4 lang, wala siyang sinundan sa yapak ng tatay niya. Di ba? Nag-aalangan siya sa bawat desisyon, kailangan may magsasalita. Dapat ganitong gawin mo. Dapat ganun ang gawin mo. Laging presidente ka pa. Kung susunod ka rin lang sa utos ng iba. Di ba? Sa lahat ng bagay na nangyayari, presidente nagdesisyon. Di ba? Nakurakot ang pundo ng Pilipinas. Desisyon yun. Di ba? Sila nga makakapagbigay ng desisyon yun para ilabas ang pondo na mas may mga karapatan sa baba. Hindi po pwedeng hindi na-desisyonan yun. Ano ka? Presidente yun eh. Babypass mo? Kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Ngayon, ibig sabihin nun, alam niya ang mangyayaring kurakutan. Hindi daw mangungurakot si Bongbong kasi mayaman na daw yan eh. Sino nagsabi? Kung paano naging politiko yun, dahil yung nangangad niya. Mangurakot yung pera ng bayan dahil maraming pera Pilipinas eh. Utang ama naman yun. Sabi nga ng bata, Manong, ba't gusto mo maging kapitan? Para makatulong sa bayan? Para makatulong sa kapwa? Alukuhan mo yun. Kukurakutin mo lang ang kaban ng barangay. Hanga. O, di ba? Sabi ng negosyante, kailangan ganito ang mangyari. Kailangan ganito ang magiging tubo. At kailangan ganito ang magiging presyo. Ang sabi naman ng pinuno ng bansa natin na si Marcos Sr., sino may karapatang magsalita ng ganyan? Binibigyan ba kita ng karapatan? Ito ang pamamalakad ko sa Pilipinas. Kung hanggang saan lang ang sinabi kong presyo mo, doon ka lang. Huwag kang tataas, huwag kang bababa, hanggang dyan ka lang. Ngayon kung sinasabi mo malulugi ka, lumayas ka rito. Hindi kita kailangan. Bilang pamumuno sa Pilipinas, ako ang masusunod at hindi kayo. Kung gusto mong mamuhunan dito, sumunod ka sa patakaran ko. Kung hindi, umalis ka ng Pilipinas. Lahat na negosyante nung araw pare dito, na sa pagkakaalam ko lang nasa ibang bansa. Wala sa atin. Kasi nga, hindi daw nila kailangan sumunod sa presidente natin. Dahil sila nangangapital sa Pilipinas. Maling-mali sila. Kasi, una sa lahat, gumastos na sila sa ibang bansa na walang pa sila ng karapatang umapak ng Pilipinas. Nagkataon lang na disgrasya ng mga susunod na kulugo ang Presidenteng Marcos. Napaniwala nilang Pilipinas na si Marcos is corrupt. Pumapatay ng tao, ganito ganyan, kasi Huda ganun, pati simbahan na damay na. Sumama na sa kanila.
Nung malaman nilang katotohanan, gaya nga ng sabi ko sa inyo, huli na ang lahat. Tapos ang pangyayari, patay ng Marcos. May babalik mo pa ba? Hindi na. Tulad ng nangyari ngayon, malalaman mo natin ang lahat. Nangyari na kay Duterte yan. Wala tayong kadala-dala. Sa totoo lang. Ang pamumuno ng Marcos Jr., sa tingin ko lang ha. Kasi sa ngayon, marami ng matatalinong tao. Nagmamagaling, marunong sa lahat ng bagay. Dapat ganito ang gawin mo. Huwag kang papayag na maging utusan ka ng mga taong wala namang alam sa totoong nangyayari sa Pilipinas. Binuto ka bilang presidente, dapat pangatawanan mo yan, sir. Boss, dapat pangatawanan mo yan. Di ba? Isinaalang-alang ng taong bayan ang kalidad mo bilang anak ng Marcos kasi napakagaling ng ginawa ng tatay. Pero sa nakikita ko ngayon, pare, kahit sa 1/4 lang, wala siyang sinundan sa yapak ng tatay niya. Di ba? Nag-aalangan sa bawat desisyon, kailangan may magsasalita. Dapat ganitong gawin mo. Dapat ganun ang gawin mo. Naging presidente ka pa. Kung susunod ka rin lang sa utos ng iba. Di ba? Ikaw lang ang may karapatang magsusunod. Hindi ka dapat sumusunod. Ngayon, kasi yan ang nalaman ng taong bayan, sa tingin mo, sa ginawa mo sa Pilipinas, matino pa ba ang taong umuto sa'yo pampretag sa Butuan? Masasabi mo bang matino pa ang taong yun? Kaya nga nang sabi ko nung una, tayo may kagagawan kung bakit naging kurakot ang Pilipinas, tayong mga butante. Sa ngayon, nangyari to, sa susunod na Butuan. Kaya, mangyayari pa ulito, binigyan na ulit tayo ng pagkakataon, di ba? Hindi na. Yung mangyayari yun, mas pipiliin na natin ang baliw. Kaya si Hudang Baliw ang presidente ng Pilipinas kung magkataon, mas pipiliin na natin yun. Kasi, baka sakali, doon tayo sa baliw umangat. Doon tayo sa baliw gumanda. At baka sakaling kami mga mahihirap mapaganda rin. Dahil kasi yun ang inaasahan namin Di ba? Na bawat pangakong ipupukol sa amin, yun ang inaasahan namin. Natuto kong maging ganito dahil sa pangako ng politiko. Lintik na politiko talaga. Sa totoo lang. Nagkataon lang na wala akong aral, kaya hindi ko na abot ang iniisip nila. Pero yung gagawin nila at ginawa nila, mulat ako sa mga bagay-bagay na pinangakuan ka na, gusto mo pa to pa rin. Kalabisan na yun. Di ba? Yun ang nagiging kalakaran nila. Pero nung si Duterte ang umupo, gaya ng sabi ko, taong Mindanao ako, puta. Pag sinabi kong patayin kita, patayin kita. Yun ang hindi nangakakaw, pero ginagawa. Di ba? Nagkaroon tayo ng panandaliang ginhawa sa buhay. Anak ng puta, pumunta ka lang ng barangay nyo, may pera ka doon. Sino nagbigay? National. Sabi, lubog ang Pilipinas. Ba't may pera tayo sa barangay? Siya ang nagpatunay na hindi lubog ang Pilipinas, yaman ng Pilipinas. Hindi lang nagagamit sa tamang sistema ang pera ng Pilipinas. Ngayon, masasabi kong pwede kong ibalik sa inyo to para pakinabangan nyo dahil kayo walang kinikita sa panahon ngayon. Pandemya di ba? Pinatunayan niya kasi. Kaya tuloy ang tao, nag-iisip na rin. Oo nga naman. Walang trabaho ang tao pero kumakain. Walang ginagawa ang tao pero nagsusugal pa. Di ba? Doon ka mag-iisip. Walang trabaho, walang income. Nang kumuha ng pera sa barangay, galing saan sa national? Nagsusugal pa, tang iinom pa. Mahirap daw bang Pilipinas? Sa ngayon, masasabi kong oo na. Sige na. Wala nang magawa ang Pangulo natin sa ngayon. Sabihin man natin, oh, ako, kontrademanda sa akin yung sinanay. Nanay ko, kontrademanda sa akin yan. Huwag kang magsasalita ng patapos. Alam mo na, imulat ako sa kalakaran natin sa kalsada, sa bansa natin. Sino-sino bang mga tao nakakaharap ko araw-araw? Mga intelligent tao, mga doktor ng Pilipinas, mga konsyel ng, di ba? Sa pakikipag-dialogue sa kanila, unti-unti ako namulat. Na ganito pala ang sistema ng Pilipinas. Paano na lang kung naging presidente? Di mas malala. Siya pa lang namumuno sa lahat ng ng Pilipinas. Siya pa lang ang desisyon.
Kaya ang alam ko, sa lahat ng bagay na nangyayari, presidente nagdesisyon. Di ba? Nakurakot ang pondo ng Pilipinas. Desisyon niya yun. Di ba? Siya lang ang makakapagbigay ng desisyon yun para ilabas ang pondo na mas may mga karapatan sa baba. Hindi po pwedeng hindi niya desisyonan yun. Ano ka? Presidente yun eh. Iba-bypass mo? Kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Kaya ibig sabihin nun, alam niya ang mangyayaring kurakutan. Hindi daw mangungurakot si Bongbong kasi mayaman na daw yan eh. Sino nagsabi? Kung paano naging politiko, dahil yung nangangad niya. Mangurakot ng pera ng bayan dahil maraming pera Pilipinas eh. Utang ama naman yun. Oh. Sabi nga ng bata, Manong, ba't gusto mo maging kapitan? Para makatulong sa bayan? Para makatulong sa kapwa? Alukuhan mo yun. Kukurakutin mo lang ang kaban ng barangay. Tanga. O, di ba? Kapitan pa lang yun. Manong ako naging presidente na yun. Hindi na libo. Bilyon na. O. Hindi daw yun gagawin na. Nangyari na nga eh. Tapos na nga nangyari na. Di ba? So sa mga corruption ngayon, sino dapat sisihin? Ang dapat sisihin sa corruption ngayon, unang-una na, is ang namumuno sa atin. Bakit ko nasabi? Siya ang namumuno sa Pilipinas. Desisyon niya ang masusunod. Di ba? Kunyari, ikaw si Kap. Sa kapitan at barangay na lang tayo, ha? Ikaw si Kap, ako si Kagawad. Kap, hihiling po sana ako ng isang pondo sa barangay natin para magpatayo ng waiting shed. Tatanungin mo siyempre ako bilang kapitan, magkano bang pondong yan? 10 milyon Kap para sa project na yan. Kapakalaking halaga niyan para sa project mo, malitang project mo, etc. etc. Sige, ipaprocess natin yan, ipapasa natin sa maaaring maglabas ng pondong yan. Siyempre, pag hindi mo pinirmahan yun, hindi yun nilalabas. Diba? Walang karapatang ilabas yun, walang pirma mo eh, bilang kapitan. O presidente, hindi ilalabas ng kongresista yun. Hindi nila desisyonan ang project mo. Kasi nga, walang pirma ang presidente. Sa madaling salita, pipirmahan ng presidente yan para ma-release ng mga congressman. Kasi sila magre-release nun. Sila magbibigyan ng pondo. Ang tanong, agad, eto na yun. Sa 10 milyong project mo, magkano sa akin doon? Pipirmahan ko yan. Oh. Wata-wata ba ang salita niyan? Hindi. Totoo yun. Utang ina, may aral ako eh. Uutusan mo lang ako para pumirma. Gagamitin mo pirma ko para sa kita mo. Paano ko? Sige nga. Siyempre, pag pinirma niyo, may pera rin siya. Inirelease yun. Ang nag-release nun, matik na mayroon din. Di ba? Ang bibigyan, ang hahawak ng pondong yun, lamang na mayroon din. Mapupunta na ngayon sa baba, engineer, sa contractor, natibalyot na ang pondo mo. Di ba? Sa 10 milyon mo, ang matitinaran is 3 na lang. Sa 3 milyon na yan, ang mabibili mong gamit is mga kalawangin na. Hindi na ganun katibay. So, masasabi natin, tinipid mo na ang budget para matapos lang. Ngayon, dahil sa hindi matatapos, drawing na lang yan. Wala nang mangyayari. Yan ang tinatawag na ghost project. Pipicturean kong ibang project na natapos na at i-release to. Ayan ang project ko, natapos na. Kahit pasyalan nyo yan. Bayad naman ng, inspector niyan eh. Hindi na pupunta ng inspector doon, no, sir, okay na. Pero wala pala. Di ba? Saan napunta ang mga in-release na pera? Sa bulsa nila. Huwag mo sabihin hindi alam ng presidente yun, kalukuhan yun. Siya lang ang nakakaalam kung saan napunta yun. Di ba? Para mawala sa senaryo, magugas kamay, ibalik nyo ang pera ng bayan. Nang sa ganon, wala nang madadamay pa. Ibig sabihin, marami pala sila. Puro kagaguhan ng mga puta.
Ibig sabihin, marami pala sila. Di ba? Nagmukha tayong tanga nung mangako sila sa atin ng kapayapaan, kaginawaan. At ibabalik sa dati ang presyo ng bigas. Tanga-tanga rin ng Pilipino, naniwala naman. Di ba? Sabi ko, kung nung panahon ng hokus-pokus yan, mari lang, mangyayari yan. Pero sa panahon ngayon, itik na tayo. Piso lang ang katapat mo. Nasa kulungan ka na. Para sabihin mo sa akin, yan ang buhay to. Siguro wala nang tutulad pa sa presidente nating taga Mindanao. Kung sakasakali lang ha, wala na siguro susunod sa yapak nun. May international kulungan ka, gunggong, baka akala mo. Dadalhin ka nila sa international kulungan para parusahan doon. Samantalang kung totoong may kasalanan ka, dapat sa Pilipinas ka hatulan. Rot ba kayo? Kasi si Digong yun. Hindi pwedeng hatulan sa Pilipinas. Tangina, walang judge na hawak ng kaso niya. Diba? Ayoko. Putangin niya, mamatay pa ako dyan. Kasi nga, alam mong mali na ang ginagawa mo. Hatulan mo ang taong nagpatino sa Pilipino. Hatulan mo ang taong pinaganda ang image ng Pilipinas. Anong ginawang masama ron? Pinatay ang adik? Pinatay ang puser? Bakit? Nakatulong ka ba sa puser? Natulungan ka ba? Kaya ka galit? Na pinatay ang puser? Pinatay ang mga nagde-deliver dito ng mga basura. Oo. Galit na galit ka? Gusto mong manakit kasi pinatay ang drug lord. Ginawa mo ng kasalanan ng taong gusto lang patinuin ng Pilipino. Di ba? Pero sana, sa ginanap na senaryong yun, una muna nilang ginanapan ang Pilipinas. Na sir, kailangan mong humarap sa ganitong estado kasi nga, may demanda sa'yo. Di ba ang sabi nga niya, gumawa kayo ng ebidensya, haharap naman ako. Oh, sir, may ebidensya. Tumawid. Ano nangyari sa mga senador na nagsabi may ebidensya? Gagawa ka lang ng ebidensya, palpa. Sa susunod nagpatawag mo ako, yung totoo na sana. Humaharap yung tao eh. Hindi nagtatago. Humaharap, nakamotor lang. Ang ibig lang sabihin, hindi nila kayang disiplulahin dito sa Pilipinas. Diba? Walang judge, walang hukom na mangangahasawakan ng kaso nun. Natatakot. Kasi nga, alam din nila, kasi, na walang ibang ginawa ang taong yung kundi ang hangaring mapabuti ang Pilipino. Pero nandun tayo sa puntong may mga kalawang talaga sa Pilipinas na dapat yun sanang tiniktik natin nung araw. Hindi natin nagawa yun. Nauto pa tayo, gunggong. Nauto tayo bigla. Nakalimutan natin, andyan lang pala si Duterte nakasubaybay sa atin. Nung madali ng Pangulo natin yun, wala na tayong nagawa. Nandun na sa malayo. Magre-rebelde tayo. Hindi pwede. Iba Pangulo natin. Ang nangyaring ba sa Cebu, masasabi nating gawa ng kalikasan. Di ba? Bawi ng kalikasan, gawa ng ang mga bundok natin sa mga probinsya is naubos na. Ang tanong naman ng karamihan, sinong may kagagawan? Kung bakit naubos ang kahoy sa bundok? Siyempre, maiisip mo kagad illegalista. Di ba? Mamumutol ng kahoy na walang lisensya. Pero, ang pagkakamali mo lang dahil diyan ka nakatira, dapat sana isa ka sa pumigil ng mga bagay na yun. Hindi mo kaya kasi nga may kasangga sila sa gobyerno. So, bago pa mangyari ang baha, ginawa na ng gobyerno ng paraan para hindi magkaganon. Ang tanong natin naman is, totoo bang mayroon? Nagawa nga ba talaga yun? Bakit ganun kalaki ang baha? Di ba? 26 billion daw ang budget sa flood control. Flood control. Napakagandang pakinggan yan, flood control. Ibig sabihin nun, taga-depensa, taga-awat, taga-kuha ng baha. Pero walang flood control na lumutang nung bumaha sa Cebu at namatay ang karamihang kababayan natin. Di ba? Pag pera nga naman ang gumana, kung kinangina kahit sino, kahit pa ikaw ang pinakamatalinong tao, mawawalan ka ng kwenta. Sa totoo lang. Gawa lang ng pera. Di ba? Naalala ko minsan, pandemic din nung kapanahunan ng gumawa ng kasaysayan dito sa atin sa Pilipinas. Pandemic. Tilob yung
bakterya, kumbaga. Noong panahon yun, masasabi kong tagilid ang Pilipinas, nagkataon na mga taga Mindanao ang namumuno. Tagilid ang taga Mindanao. Kasi, ang bakterya yun ay pumapatay. At alam natin lahat, mamula nung bata tayo, ang Pilipinas is mahirap. Walang pondo. Diba? Nagtaka na lang tayo bigla. Hindi ka dapat lumabas ng bahay, magtrabaho. Hindi ka dapat magtrabaho, sagot ka ng gobyerno. Pwede naman palang ganun. Bakit ang mga nakalipas na Pangulo at Pangulo ngayon? Ang tao nagnanakaw na sa gutom. Diba? Masamang pakinggan, pero yun ang katotohanan. Hindi natin pwedeng ipilit ang mali. Kasi kung ipipilit natin ang mali, ano pang gagawin ng kasunod natin? Eh di mali na rin. Sorry. At isa pa, hindi na daw pwedeng tumakbo ang presidente si Sara Duterte. Sabi ko naman, bakit? Anong dahilan? May karapatan yun. Ba't ang hindi? Kasi daw baliw. Paano nyo ka ako nasabing baliw? Ito daw yun. Kasi kung ano-ano daw sinasabi, ganito, ganyan, ganito, etc. Sa madaling salita, yun lang naisip nilang dahilan, kaya daw hindi pwedeng tumakbong presidente. Alam mo ka ko, ang pinakamatalinong tao, ang magagawa ay magtanga-tangahan. Sa parte ni Madam Sara, hindi niya kailangan mag-inaso dahil tagilid ang tatay niya na dati natin presidente. Di ba? Ginawa ng senaryo yun eh. Ginawa ng senaryo, inilayo sa Pilipinas. Ngayon, bilang vice-presidente at tagapangasiwa rin ng Pilipinas, masasabi mo ang uunahin ko ang Pilipinas kasi sa tatay ko? Masasabi natin, hindi. Kasi, hindi mo naman kaano-ano yun sa Pilipinas. Yung tatay mo yun eh. Diba? Pero hindi yun ang ginawa niya. Sa halip na unahin niya ang tatay niya, inuna niya ang pangangailangan ng Pilipinas nang bumagyo. Di ba? Naalala pa natin yun. Siguro naman di naman tayo bulag. Di ba? Dinala si Presidente Digong sa ibang bansa, samantalang si Sara Duterte namumudmud ng tulong. Na inaako ng iba. Sila daw yun. Pero bakit ang bukang bibig dito sa Ross Boulevard? Galing po yan sa Vice President natin. Yan po ang tulong niya sa mga taong gipit ngayon. Pasensya na po talaga daw kasi sunod-sunod na problema ang nangyari. Totoo nga naman, di ba? Totoo nga naman. Nagka-peste-peste ng presidente natin dati. Si Ma'am Sara naman, nagka-problema nang hindi mo maintindihan kung talagang problema talaga o ginawa lang. Di ba? Hindi natin sakop ang isip nila gawa ng sila yun na nakaupo. Pwede nila kasing baguhin ang kwento sa pamamagitan ng pera. So, malalaman lang natin ang katotohanan kapag lumabas na. Nung lumabas ang katotohanan, huli na. Para tayo mag-desisyon. Tapos na. Di ba? Nawala na ng pondo ang kaban ng bayan natin. Naubos na. Ngayon, sa saglitang salita lang. Sa saglitang salita. Ito. Sa saglitang salita, lubog ang Pilipinas. Kaninong kagagawan? Sa mga politiko nating namumuno sa ngayon. Nung bang pandemya, lumubog ang Pilipinas? Hindi. Di ba? Pinalutang ng presidente natin ang Pilipinas para matutong irespeto ng iba. Tama, mali? Tama. Pinalutang niya ang Pilipinas, ang pangalang Pilipinas, kantang sinilangan para irespeto ng iba. Pero ang kapalit nun is eto na. Di ba? Kasi masakit mang sabihin, masakit isipin na baka sa susunod na henerasyon, Duterte na uli ang umpo. Yun ang kinatatakutan ng lahat. Lalo na ang mga taong walang ibang inisip kundi ang perwisyo ng kaban ng bayan. Kinatatakutan na lahat yun. Okay nang ina, kahit naman ako. Di ba? Ako, salot sa lansangan. Hindi ko ibuboto yung gunggong bayan, pumapatay ng tao yun. Pero ang mas lamang na iniisip mo dapat, isa ka lang. Sa 10 kapalit mo na matino ang ginagawa. Mas lamang yun eh. Tsaka buboto yun. Wala mo akong ginagawang masama eh. Di buboto ko. Di ba? Sabihin na natin, oo, eto na. Nagka-peste-peste na. Siyempre, politika.
ang batik mo, kukunin nila at ipupul sa'yo. Ang sabi ko nga, tingnan natin sa bandang huli. Kung sino ang aangat sa kanila. Magtanong ka kahit kanino. Iisa lang ang sasabihin sa'yo. Naninimbang pa kami. Di ba? Pero kung iisipin mo mabuti, nag-iisang pangulo yan na inangat ang Pilipinas. Tinatakaw ng iba. Huwag kang gagawa ng gulo sa Pilipinas, madidisgrasya ka. Ang presidente nila. Ang sabi, ang presidente nila. Di ba? Paano kinatakutan ng presidente ng Pilipinas kinatawan-tawanan lang tayo? Paano sila kinabahan na gumawa ng kataranta doon sa Pilipinas pagsakan nga nila ng produkto nila to. Hanggang sa isang taong yun. Di ba? Nirespeto yung Pilipinas. Natutong gumalang sa lahat ng mga nasa gobyerno. Paano mo hindi gugustuhin yun? Puki ng ina, pwede ka matulog sa kalsada, walang gagalaw sa'yo. Magnanakaw, iiwasan ka. Baka may makakita sa akin, ulit yan, mas-CCTV ako, putang ina, patay ako bukas. O di ba? Paano ka ngayon hindi magkukumpiyansa? Gusto nagbito ka ng salita. Huwag kayo maniniwala kay Digong. Maniwala kayo kay Sara. Dahil mas malala yan. Tama yun. Putang ina, dapat mas malala talaga ang umupo bilang presidente sa atin. Kasi, ang tatay daw, ganun ang instinct, ganun ang mindset, si Sara Triple. Ay, putang ina, maganda yan. Maganda yan. Magkaroon tayo ng pinunong baliw na sinasabi nila. Nang sa ganun, malaman natin kung sino talagang baliw sa Pilipinas. Di ba? Kinakabahan yan. Kasi, putang ina, baliw yung presidente natin. Magiging baliw yan, putang ina niya. Sa pagiging baliw niyan, aayos ang takbo ng Pilipinas. Sa pagiging tulig niyan, gaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Yun. Sabi ng mga Marcos Loyales, mas okay daw si BBM kaysa kay Digong. Dahil si BBM hindi daw nagmumura at saka mabait. Anong opinion mo doon? Ang pinaka sense ng sinabing mabait, pare, ito yun. Huwag kang maniwala dun. Yun ang masasabi ko. Ang taong mabait, walang butas ang puwet na matayin ng matagal. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang pagiging mabait sa camera, pare, kabaliktaran yan. Kabaliktaran yan ng katotohanan. Ang pagiging siraulo sa camera, kabaliktaran yan ng katotohanan. Para ka lang nanaginip, di ba? Nanaginip ako kagabi, mayaman ako. Pagising mo, wala pala, mahirap ka. Dahil nasa Pilipinas ka Isang bagay pa. Mas maganda si President Bongbong Marcos kasi mabait. Nag-isip na rin ako agad dun. Bakit? Maganda. Ano bang kinaganda ron? Ang nagsasabi lang nun is mapayapa ang buhay niya. Sa ngayon na presidente natin si Bongbong Marcos, hindi ko nilalait si Bongbong Marcos parang dahil wala akong karapatang presidente natin yan. Pero sa pamumuno niya, hindi ako kontento. Yun lang ang masasabi ko, hindi ako kontento. Bilang mamamayan ng Pilipinas, naghahanap din ako ng kasagutan doon sa mga tanong kong ba't hindi tulad noon? Bakit ganito ngayon? So, ano bang pinagkaiba? Ano bang pinagkaiba ng noon at ngayon? Napakalaki. Di ba? Ang namumuno noon, disiplinado ang mga tao. Tuloy. Ang namumuno sa atin kasi noon, bago ang Marcos, is disiplinado ang tao. Nagkaroon ng takot, nagkaroon ng disiplina, nagkaroon ng galang sa lahat ng kapulisan natin. Ngayon, sa namumuno ngayon, hindi ko naman ibinababa ang presidente natin dahil kahiyan yan, kahiyan ng Pilipinas, kahiyan ko na rin. Pilipino ko. Sino ba yun? Seaman. Seaman na. O, magtatanong yun kung magkano masahe. Kasi tinitingnan niyo yung karatol ako. Ngayon, dahil sa nasa Pilipinas ka, kailangan mong gumalang rumespeto. Nauna na tayo dun. Di ba? Ginawa na natin yun. Ang hinahanap na natin ngayon is kung ano na ba nangyari sa Pilipinas. Nasa na ba ang mga pinangako sa atin? Di ba? Kayong mga mahihirap, naalala ko pa yun kayong mahihirap na kapatiran sa Pilipinas ay hindi na mahihirapan dahil gagawa ko ng paraan
Shortcut na natin. Gagawin kong 21 kilo ng bigas. Ibabalik ko sa dati. Si Pangulong Marcos. Kaya nga bumuto ako dyan eh. Nadali niya rin ako. Etos lang pala yun. Linawin natin. Marcos loyalista. Sa totoo lang, kung babasihan mo ang Marcos, senior at junior, naging loyalist ako ng Marcos, gawa ng senior. Diba? Mindset yun, mindset. Hindi gagawa ang anak ng hindi mamumunga ang kamatis ng mangga, kundi kamatis pa rin. Diba? Malupit ang pamamalakad ng tatay niya. Buhay na ako nun eh. Diba? Pag sinabi ng tatay niya, hindi. Pag sinabi niya, papatayin kita. Ganun ang pamamalakad dito sa Pilipinas. Kaya, ang Pilipinas ang pinakamatinong lugar para sa mga foreigner. Maraming foreigner dito nung araw. Sabi ko nga sa mga foreigner dito nung araw, Sir, you have coins? Why? I'm hungry. You don't have house? No. Okay. I don't have coins, but I have this. $20, $10, $5. Nung araw yun, Marcos. Di ba? Ngayon, subukan mo lumapit sa foreigner, putang na mananakbo. Oh, nananakbo. Bakit? Yun ang tanong. Kasi, pumutok na sa Pilipinas. Na sa panahon ngayon, maraming tirador ang Pilipinas. Ultimo bata. 9 to 10 years old. Dapat iwasan nyo yan. Kasi yan mga tirador. Oh. Masasabi natin, ano nga bang pinagkaiba ng nonat ngayon? Samantalang, nung nakaraang presidente natin, dito gaya ng sabi ko sa inyo, napakasarap ng buhay ko rito. Masasabi kong napakasarap ng buhay ko. Kung bakit? Kasi nga, hindi ako nangangambang may gagawa ng hindi maganda sa akin. Kasi ang kapulisan natin, aktibo. Kabilin-bilinan ni Presidente Digong yun eh. Maging aktibo kayo sa lahat ng oras. O kaya segundo. Dahil sa oras na may nangyari sa area nyo nang hindi nyo nalalaman, mag-ingat kayo dahil mapunta kayo sa Mindanao. Pare, masaklap ang mapunta ng Mindanao. Lalo na't taga rito ka sa Maynila. Diba? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo doon. Kaya, buhay ka. Kailangan mong gampanan ng tungkulin mo. Yun ang ginagawa nila rito nung araw. Katulad na nung ginagawa nila ngayon dito, gawa ng, ang namumuno rito, pare, Sikas. Si Moreno. Wag kang gagawa ng kabalbalan, putang makayari ka talaga. Diba? So, okay. Anong pagkakaiba ng pamumuno ni BBM sa kanyang ama? malayo. Ang alin? Ang pamumuno ni BBM sa tatay niya, malayo. Sa totoo lang. Bakit? Napaka